Isuko mo na ang badge mo, Marissa. Umamin ka na para matapos na ang iskandalo. Malamig na utos ni Gabriel ni hindi man lang tumingin sa akin habang nag-aayos ng kurbata. Pulis ka lang. Ako, doktor na nagliligtas ng buhay. Mas kailangan ng lipunan ang reputasyon ko kaysa sa pride mo. Tinitigan ni Marissa ang tansong badge na nakapatong sa ibabaw ng glass table sa kanilang sala. Para itong isang piraso ng basag na salamin na direktang tumutusok sa kanyang dibdib. 20 taon. 20 taon niyang ipinagtanggol ang dangal ng badge na yan. Ibinuwis niya ang kanyang buhay sa mga kalsada ng Quezon City na kipagbarilan sa mga sindikato at umuwing may mga sugat na siya na lang ang palihim na gumagamot sa banyo para hindi mag-alala ang kanyang asawa. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamasakit ay ang alalahanin kung paano niya isinangla ang kaisa-isang pamana ng kanyang mga magulang, ang kapirasong lupa sa Batangas na may mga puno ng mangga, ang lupang pinagpawisan ng kanyang ama, para lang makapagpatayo ng libreng dialysis clinic ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Nang mga panahong nag-aaral pa si Gabriel ng kanyang specialization, si Marissa ang nagbayad ng lahat. At ngayon, pulis lang daw siya. Isang hamak na pulis na inuutusang akuin ang isang maruming kasalanan para lang malinis ang pangalan ng sikat at kagalang-galang na Dr. Gabriel De Leon. Kani-kanina lang ay pinatawag siya ng Internal Affairs. Pumasok siya sa opisina ng taas-no, ngunit lumabas siyang tanggalan ng armas at sinuspinde sa serbisyo. Ang dahilan, ang mga markadong perang nakuha mula sa isang malaking raid ng sindikato noong nakaraang buwan ay biglang lumitaw sa isang bank account na nakapangalan sa kanya. Ang mas nakakapanghina ang account na iyon ay direktang nakakonekta bilang sub-account sa pondo ng klinika ni Gabriel. Wala siyang kaalam-alam sa perang iyon, ngunit sa mata ng batas at ng media na nag-aabang sa labas, isa siyang tiwaling kapitan ng pulis na ginagamit ang kanyang posisyon para mangikil ng pera at itago ito sa ilalim ng salitang donasyon. Hindi ako amin sa kasalanang hindi ko ginawa, Gabriel, pigil hiningang sagot ni Marissa. Rinig na rinig ang panghinginig ng kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkabigo. Alam mong wala akong kinuha? Inialay ko ang buong buhay ko sa batas at sa pamilyang ito. Lumingon si Gabriel ang muka ay walang bakas ng awa. Batas Marissa, gumising ka sa katotohanan. Handa na ang Internal Affairs na sampahan ka ng kaso bukas. Kapag lumaban ka, idadamay nila ang klinika. Ipa-freeze nila ang mga accounts natin. Paano na ang daan-daang pasyenteng nagpapadialysis dun? Hahayaan mo ba silang mamatay dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Tanggapin mo na ang pagkakamali mo. Ako na ang kukuha ng pinakamagaling na abogado para sa iyo. Ginamit pa nito ang mga pasyente. Ginamit nito ang konsensya niya para diinan siya sa leeg. Akala siguro ni Gabriel ay luluha siya luluhod at susundin ang utos nito dahil iyon ang inaasahan sa isang babaeng puno ng hiya at takot sa iskandalo. Ngunit sa halip na kunin ang gulpen para pumirma sa draft ng confession letter na inihanda nito, huminga ng malalim si Marissa. Pinunasan niya ang mag-iisang butil ng luha na tumakas sa kanyang mata. Tumayo siya ng tuwid, kinuha ang kanyang itim na leather jacket at isinuot ito. Saan ka pupunta? Kausap pa kita, Marissa. Galit na tawag ni Gabriel nang maglakad siya patungo sa pinto. Hindi siya lumingon. Hindi ang sugatang asawang si Marissa ang kailangan ngayon, kundi si Captain Marissa De Leon. Pagdating niya sa presinto, ramdam agad niya ang malamig na hangin ng paghusga. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila umaalingaw-ngaw.
Ang mga kasamahang pulis na dati ay sumasaludo at bumabate sa kanya ay biglang nag-iiwas ng tingin. May mga nagbubulungan sa gilid ng water dispenser. Iba talaga ang pait kapag ang mga taong tinuring mong pamilya sa trabaho ay handang humusga bago pa man malaman ang buong katotohanan. Ito ang pampublikong hiya na gusto sanang iwasan ng kanyang asawa. Ngunit handa itong salubungin ni Marissa kung ito ang tanging paraan para malaman ang totoo. Dumiretso siya sa desk ni Sergeant Ramirez, ang dati niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Kapitan? Ma'am Marissa, bawal na po kayo rito. Utos po ng taas na kaban na po ang access niyo sa mga files. Alanganing sabi ng sarhento, bahagyang tinatakpan ng mga papeles sa kanyang mesa. Kailangan ko lang makita ang kopya ng bank receipt mula sa Ebidensya Ramirez. 2 minuto lang. Matigas, ngunit nakikiusap na boses ni Marissa. 2 beses kong iniligtas ang buhay mo sa field. Alam mong hindi ako tumatanggap ng suhol. Tulungan mo ako. Nag-alangan ang sarhento. Lumingalinga ito sa paligid. Nang makitang walang nakatingin na opisyal, palihim nitong inabot ang isang manipis na brown folder mula sa ilalim ng desk. Kopya po yan ng mga ipinadala ng bangko. Bilisan niyo lang po, ma'am, baka matanggal ako sa trabaho nito. Kinuha ni Marissa ang folder at pumasok sa isang bakanting interrogation room. Isinara niya ang pinto at binuksan ang ilaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang inilalabas ang mga dokumento. Ito ang mga piraso ng papel na sumira sa kanyang 20 taong serbisyo, ang form ng pagbubukas ng bank account, at ang deposit slip ng markadong pera. Nakapangalan niya sa kanya. Nang doon ang malinaw na pangalan, Marissa V. De Leon. Nang titigan niya ang pirma sa ibaba, kumunot ang kanyang noo. Kamukang-kamuka ito ng kanyang pirma. Halos perpekto ang kurba at ang dulo ng letra. Kung ibang tao ang titingin o kahit ang mga bank teller, iisipin nilang siya nga ang pumirma. Ngunit si Marissa ay isang investigador na sanay kumilatis ng mga maliliit na detalye ng isang krimen. At sa pagkakataong ito, ang krimen ay nangyari sa kanyang sariling pangalan. May nakita siyang isang nakakapanindig balahib na pagkakamali. Tinitigan niya ang petsa na isinulat sa ilalim ng pirma. 17 ng buwan. Ang numerong 7. Mayroong maliit na gitling sa gitna ng numerong 7. Isang napaka-particular at kakaibang gawi sa pagsusulat. Sa buong buhay ni Marissa, kailanman ay hindi siya naglagay ng gitling sa gitna ng numerong 7. Isa itong estilo na natutunan mula sa mga lumang eskwelahan, isang habit na mahirap tanggalin. Isang tao lang ang kilala niyang ganon magsulat ng numero. Isang tao lang ang may access sa kanyang mga personal na ID sa loob ng kanilang bahay, nakakaalam ng kanyang schedule kung kailan siya nasa labas ng probinsya para sa operasyon, at may sapat na kaalaman sa banking system para i-link ang isang peking account sa pondo ng klinika. Ang taong pinag-aral niya. Ang taong binihisan niya noong mga panahong wala silang makain. Ang taong nangako sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang na tatanawin nitong utang na loob ang lahat ng sakripisyo niya. Si Teresa. Ang nakababata niyang kapatid na ngayon ay chief accountant sa klinika ni Gabriel. Tumagsak ang balikat ni Marissa habang makatingin sa kapirasong papel. Tila, tumigil ang pag-ikot ng hangin sa loob ng maliit na silid. Naramdaman niya ang isang malamig at matalim na kirot na gumapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang perang nagwasak sa kanyang dangal at nagbabanta sa kanyang kalayaan ay hindi itinanim ng mga kalaban niyang sindikato.
Itinanim ito ng sarili niyang dugo at laman. Pag-uwi ni Marissa, sinalubong agad siya na nakabibinging katahimikan sa loob ng kanilang maluwag na dining room. Nakaupo na sa kabisera ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang tunog ng kutsarita na dahan-dahang humahalo sa sa loob ng porselanang tasa ay tila nagbibilang ng bawat segundo ng pampublikong hiya na dinadala niya sa pamilya. Naririnig mo ba ang mga sinasabi ng mga kapitbahay, Marissa? Malamig at matalim na panimula ng matanda nang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang tsaa. Pati ang mga miyembro ng Rotary Club nagtatanong kung totoo ra bang nang inikil ng pera ang manugang ko. Diyos ko, Marissa, ang pamilya De Leon ay isang pamilya ng mga iginagalang na doktor. Hindi kami sanay sa ganitong klaseng iskandalo. Humigpit ang hawak ni Marissa sa strap ng kanyang bag. Sa halip na ipagtanggol siya, nagpatuloy lang si Doña Carmen sa paghiwa ng kanyang steak. Kaya nga ba noon pa man sinabi ko na kay Gabriel na hindi bagay sa pamilyang ito ang isang babaeng pulis? Isang trabahong laging nakalubog sa dumi at putik, dagdag pa ng kanyang biyenan. Gawin mo ang tama. Umamin ka na bago pa madumisan ng tuluyan ang reputasyon ng anak ko at ng klinika niya. Tumingin si Marissa kay Gabriel, nag-asam kahit kaunting suporta. Ngunit tulad ng inaasahan niya, naghugas kamay na ang asawa. Pakinggan mo si Mama Marissa. Para rin ito sa ikababuti nating lahat. Malimanay ngunit mapagkunwaring pakiusap ni Gabriel. Umamin ka na sa pagkakamali mo. Pangako kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para asikasuhin ang kaso mo at siguraduhing maliit lang ang sentensya. Huwag mo nang idamay ang mga pasyente ko. Napakuyom ang mga kamao ni Marissa. Ang lalaking pinagalayan niya ng kanyang pawis ang lalaking nakatapos ng medisina. Dahil isinanglan niya ang lupa ng kanyang mga magulang ay heto ngayon at pilit siyang isinisiksik sa isang selda para lang maprotektahan ang sariling pangalan. Ngunit kahit nagdurugo ang kanyang puso sa mga salita ng mag-ina, iba ang hinahanap ng kanyang mga mata. Tinitigan niya si Teresa. Ang kanyang nakababatang kapatid ay tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Nakayuko lang ito nakatuon ang buong atensyon sa pagkain at pilit iniiwasan ang kanyang mga tingin. Noong mga panahong hirap na hirap sila at walang makain, isinusubo na lang ni Marissa ang kaisa-isang pirasong karne kay Teresa para hindi ito magutom bago pumasok sa eskwela. Ang utang na loob na paulit-ulit na ipinangako ni Teresa ay naglaho ng parang bula ngayon. Sa mismong sandaling pinagtutulungan si Marissa ng pamilya ng kanyang asawa. Pagkatapos ng matinding tensyon sa hapagkainan, sinundan ni Marissa ang kanyang kapatid sa kusina. Nagsimulang maghugas ng mga plato si Teresa. Mabilis at may kaba ang mga galaw nito. Lumapit si Marissa at tumayo sa tabi niya kumukuha ng basahan. Teresa, kailangan ko sanang tulon mo bukas. Halatang napalunok si Teresa ngunit hindi pa rin lumingon. Tungkol saan, ate? Pupunta ako sa bangko. Kailangan kong kumuha ng mas detalyadong bank statement para patunayan sa Internal Affairs na hindi ako ang nagbukas ng account na yon. Ikaw ang chief accountant ng klinika, mas naiintindihan mo ang mga proseso at dokumento. Gusto ko sanang samahan mo ako para malaman natin kung sino ang nagpeke ng pirma ko. Nabitawan ni Teresa ang isang baso. Mabuti na lang at hindi ito nabasag sa lababo. Bakas ang matinding pamumutla sa mukha ng nakababatang kapatid nang lumingon ito sa kanya. Ate, hindi pwede bukas. Napakadaming trabaho sa klinika ngayon. May audit kaming ginagawa. Hindi ako pwedeng umalis. Magagalit si Kuya Gabriel. Nagdahilan pa ito. Ang dating Teresa na handang iwan ang lahat kapag kailangan siya ng kanyang ate
ay biglang naging abala ng masyado. Ngunit habang nagpapaliwanag ito at inaabot ang tuyong tuwalya, bahagyang umurong ang manggas ng blusa ni Teresa. Natigilan si Marissa. Kuminang sa ilalim ng ilaw ng kusina ang isang rose gold na relo. Isang pamilya na tatak na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Sa tagal ni Marissa sa pagpupulis, alam niya kung ano ang itsura ng pekeng alahas at ng tunay. At ang nasa pulso ng kanyang kapatid ay tunay. Imposibleng mabili yon ng isang accountant na nagtatrabaho sa isang charitable clinic. Napansin ni Teresa ang tingin ng kanyang ate. Mabilis nitong hinila pababa ang manggas ng kanyang blusa. Ang mga mata ay puno ng pagtatanggol sa sarili at kaba. Sige ate, mauna na akong umakyat. Maaga pa ako bukas. Mabilis na paalam nito bago nagmamadaling lumabas ng kusina. Naiwang nakatayo si Marissa sa harap ng lababo. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at mapait na katotohanan. Pinili siya ng kanyang sariling kapatid, ipinagpalit ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa pera at luho. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, napansin niyang naiwan ni Teresa ang cellphone nito sa ibabaw ng kitchen counter. Aakmang tatawagin na sana niya ang kapatid nang biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito nakalok, kaya malinaw na nabasa ni Marissa ang pangalan ng nag-text at ang mensahe mula sa notification. Mula kay Gabriel. Ayos pa ang lahat? May napansin ba siya? Nanlamig ang buong katawan ni Marissa, ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid. May isang lihim na tulay sa pagitan ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Isang tulay na ginawa upang tuluyan siyang sirain. Kinabukasan matiyagang hinintay ni Marissa na umalis si Teresa papunta sa klinika. Narinig niya ang pagandar ng kotse at ang pagsara ng gate. Kasabay noon ay ang pag-alis din ng kanyang asawa at ang maagang pagpunta ng kanyang biyenan sa paborito nitong parlor. Naiwan siyang mag-isa sa malaking bahay na biglang tila naging isang malamig na hawla. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pumasok siya sa kwarto ni Teresa. Pamilyar siya sa bawat sulok nito. Siya mismo ang pumili ng mga kurtina at bumili ng kama nang unang lumipat ang kapatid sa kanila. Ngunit na yon, ang pakiramdam ni Marissa ay parang naghahalungkat siya ng ebidensya sa hideout ng isang kriminal. Binuksan niya ang unang drawer ng study table. Ngunit puro lumang resibo at pampaganda lang ang nandoon. Binuksan niya ang aparador, kinapa ang likuran ng mga damit, at doon niya naramdaman ang isang matigas na bagay. Isang lumang leather notebook na may padlock na madaling nabuksan ni Marissa gamit ang manipis na hairpin. Isang simpleng taktika na natutunan niya sa unang taon niya sa serbisyo. Bumilis ang tibok ng puso niya habang binubuklat ang mga pahina. Sa mga unang pahina ay puro computation ng mga gastos. Pero nang makarating siya sa gitnang bahagi, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Puno ang pahina ng kanyang pirma, Marissa V. De Leon. Marissa V. De Leon. Paulit-ulit mula sa hindi pantay at medyo nanginginig na linya hanggang sa perpektong kopya na halos walang ipinakaiba sa orihinal. Sa pinakababang bahagi ng pahina, may mga petsa ring nakasulat gamit ang pamilyar na numero 7 na may maliit na gitling sa gitna. Ang pirma na ginamit sa peking bank account na rito at matagal nang pinag-eensayuhan ng kanyang sariling kapatid. Isinara niya ang notebook. Para siyang sinuntok sa sikmura ng walang kalaban-laban. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang panahong. Nasa high school pa lang si Teresa. Umuwi itong umiiyak dahil wala siyang pambili ng bagong uniforme, kaya tinukso siya ng mga kaklase.
Kinabukasan, isinangla ni Marissa ang nag-iisang gintong kwintas mula sa kanilang ina. Binilhan si Teresa ng 2 set ng uniforme at bagong sapatos. Nang araw na iyon, umiiyak na nangako si Teresa. Ate, kapag nakatapos ako naman ang babawi. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Utang na loob. Nakakasuka pa lang pakinggan ang salitang iyon kapag ginamit lang para pagtakpan ang isang maitim na budi. Nilamon na si Teresa ng pagkainggit at ambisyon, handang isakripisyo ang mismong taong nagpakain sa kanya. Maprotektahan lang ang posisyon at layaw niya. Kinuha ni Marissa ang kanyang cellphone at pinikturan ang bawat pahina ng notebook bago ibinalik sa eksaktong pwesto kung saan niya ito nakuha. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng sumugod ng walang guong larawan. Kung kasabot si Teresa at ang asawa niya, kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang sakop ng kasinungalingang ito. Gabi na nang bumalik sina Gabriel at Teresa. Nagpanggap si Marissa na tulog na. Nang hating gabi, tahimik siyang bumangon, isinuot ang kanyang itim na jacket at bumaba sa garahe. Sa tulong ng flashlight sa kanyang telepono, inabot niya ang ilalim ng driver's seat sa kotse ni Gabriel. Ikinabit niya ang isang maliit at manipis na audio recorder, ang parehong device na ginagamit niya noon sa pagmamanman sa mga drug syndicate. Dinikit niya itong mabuti, siniguradong hindi ito makikita kahit palinisin ang sasakyan. Nagmamadali, ngunit maingat siyang gumalik sa kwarto bago pa man may magising. Kinabukasan ng hapon habang nag-aayos ng mga damit, kinonekta ni Marissa ang kanyang earpiece sa receiver na nakasync sa recorder. Tumunog ito makalipas ang ilang minuto. Rinig na rinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse pag-start ng makina at ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Teresa, tapos na ba ang report para sa board? Tanong ni Gabriel, kalmado at punong-puno ng otoridad. Tapos na kuya. Nabalance ko na rin yung mga donations na pumasok sa account ni ate. Mukhang hindi naman siya nagdududa sa akin. Pilit niya akong isinasama sa bangko para mag-imbestiga. Pero gumawa na ako ng dahilan. Sagot ng pamilyar na boses ng kanyang kapatid. Napakuyom si Marissa. Nararamdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya itong pumatak. Mabuti, malamig na tugon ng kanyang asawa. Kausapin mo ulit siya mamaya. Umiiyak ka, sabihin mo na konsensya ka sa mga nangyayari. At makiusap kang umamin na siya bago pa madamay ang klinika at pamilya natin. Alam mo naman ang ate mo, hindi ka matitiis noon, lalo na kung iiyakan mo. Paano kung hindi siya umamin, kuya? Paano kung magmatigas siya at lumaban pulis yan, hindi basta-basta susuko? Baka matunto nila na ako ang pumirma. Rinig ang kaba sa boses ni Teresa. Hindi iyon mangyayari. Nasuspinde na siya, wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang malalapitan. Tsaka kapag nakulong siya, mayabang na tumawa si Gabriel. Matatapos din ang lahat. Konting tiis na lang, Teresa. Ayusin mo lang ang trabaho mo at kapag nasentensyahan na siya, ididiretso ko na sa pangalan mo ang titulo ng lupa sa Batangas. At bibigyan pa kita ng share sa susunod na branch ng klinika. Hindi ka naaasa kahit kanino. Salamat, kuya. Pangako hindi ko bibiguin ng tiwala mo. Naputol ang recording nang patayin ni Gabriel ang makina. Ngunit sa loob ng kwarto, naiwan si Marissa na nakatitig sa kawalan. Ibinenta siya ng kapatid niya para sa lupa ng kanilang mga magulang. Ang parehong lupa na isinangla niya noon para maging doktor si Gabriel. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal at awa bilang armas laban sa kanya. Akala nila tulad siya ng mga karaniwang asawang, iiyak na lang sa sulok at tatanggapin ang pait ng tadhana dahil sa hiya. Dahan-dahang tinanggal ni Marissa ang earpiece. Wala nang luha, wala nang kirot. Ang naiwan na lamang ay ang malamig matalim
at sadyang napakabigat na katotohanan. Kung gusto ng kanyang asawa at kapatid ng laro ng mga kriminal, kung gayon, ibibigay ng isang cops chief kung paano maglaro ang batas. Pumasok si Marissa sa banyo at nilok ang pinto. Binuksan niya ang shower ng sagad para lamunin ng ingay ng tubig ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Doon sa ilalim ng malamig na agos, ibinuhos niya ang huling patak ng kanyang luha. Humagulgol siya nang walang boses, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng pait. 20 taon ng katapatan binaliwala para sa isang pirasong lupa at ambisyon. Ngunit unti-unti ang panginginig ng kanyang mga balikat ay huminto. Ang kanyang mga mata na kanina ay namumula sa iyak, ay naging malamig na parang bakal. Iniangat niya ang kanyang kaliwang kamay, tinitigan ang gintong wedding ring sa kanyang daliri, isang singsing na sumisimbolo sa mga pangako ngayon ay naging lason na sa kanyang sistema. Dahan-dahan niya itong hinubad at inilapag sa gilid ng sink. Hindi na siya ang asawang nagmamahal. Hindi na siya ang ate na nagpapaubaya. Siya na muli, si Captain Marissa De Leon, ang babaeng dumaan sa pagsasanay para manghuli ng mga pinakamapanirang tao sa lipunan. At sa pagkakataong ito, ang target niya ay nasa loob ng sarili niyang pamamahay. Lumabas siya ng banyo na tuyo ang mga mata at blanko ang mukha. Naabutan niya si Gabriel sa kwarto na nag-aayos ng gamit. Gabriel, tawag niya sa mahinang boses, sadyang ginagaya ang tunog ng isang taong sumusuko na. Kailangan ko lang ng 2 araw. Bigyan niyo ako ng konting panahon para tanggapin ang lahat bago ako pumunta sa Internal Affairs para umamin. Lumingon si Gabriel, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Marissa. Mabuting desisyon yan, mahal. Alam kong mahirap, pero para ito sa ikabubuti nating lahat. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Halos masuka si Marissa sa paghawak ni Gabriel sa kanya, pero nanatili siyang hindi kumikilos. Salamat. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas para mapanatag ang loob ko. Sige basta, mag-ingat ka. At huwag ka nang gagawa ng anumang ikasisira pa ng plano. Paalala ng asawa, bago ito nagmamadaling lumabas dahil may emergency meeting daw sa ospital. Nang masiguro ni Marissa na nakalayo na ang sasakyan ni Gabriel, mabilis siyang kumilos. Isinuot niya ang kanyang itim na hoodie at cargo pants. Kinuha niya ang susi ng lumang motor na nakatago sa likod ng bodega, isang motor na pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga asset noon na pansamantala niyang itinago. Inalis niya ang cover nito at pinaandar ng tahimik. Hindi siya papunta sa presinto. Sinundan niya ang GPS signal mula sa kanyang telepono na nakakonekta sa tracker na lihim niyang itinanim sa sasakyan ni Gabriel kaninang madaling araw. Lumampas si Gabriel sa malaking ospital kung saan siya dapat may meeting. Patuloy ang takbo nito patungo sa isang high-end na residential area sa labas ng lungsod. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang condominium. Mula sa malayo, ipinarada ni Marissa ang motor at naglakad ng dahan-dahan, pinapanatili ang sarili sa ilalim ng mga anino ng mga puno. Nakita niyang bumaba si Gabriel at pumasok sa lobby nang hindi man lang nag-aalinlangan na tila sanay na siyang pumunta roon. Sa tulong ng kanyang access code mula sa isang kaibigang security consultant, nagawa ni Marissa na makita ang elevator log. Floor 15, penthouse. Umakyat si Marissa. Gamit ang fire exit, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, pero ang isip ay nananatiling matalas. Pagdating sa 15 floor, sumilip siya sa hallway.
Nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng dulo ng unit. Marahil ay dahil sa pagmamadali ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Marissa sapat lang para makarinig at makasilip ng bahagya. Ang loob ng unit ay puno ng karangyaan, mga mamahaling painting at muebles na kahit ang sahod ng isang sikat na doktor ay hindi basta-basta makakabili. Rinig niya ang tawa ng isang babae. Isang tawa na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. "Dumating ka rin," sabi ng babae. "Akala ko ay matatagalan ka dahil sa drama ng asawa mo." Huwag mo nang alalahanin ang babaeng yon, Vanessa. Konting iyak lang ang kailangan at naniwala na siyang para sa klinika ang ginagawa ko. Bukas o sa makalawa, nasa kulungan na siya at tapos na ang problema natin, sagot ni Gabriel. Rinig sa boses nito ang pagkasabik. Sumilip si Marissa sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang asawa na mahigpit na nakayakap sa isang babaeng nakasilk na robe. Kilala niya ang babaeng ito, si Vanessa, ang mayamang biyuda na pinakamalaking donor ng kanilang dialysis clinic. Ang babaeng laging kasama ni Gabriel sa mga fundraising events at madalas niyang pasalamatan sa harap ng media. Ngunit hindi lang yakap ang makita ni Marissa. Sa ibabaw ng mesa sa gitna ng sala, nakalatag ang ilang bando ng pera at mga dokumentong may tatak ng kumpanya ni Vanessa. "Siguraduhin mo lang na hindi kakanta ang kapatid niya," sabi ni Vanessa habang hinahaplos ang mukha ni Gabriel. "Malaking halaga ang idinadaan natin sa klinika mo mula sa operasyon ni Mr. T. Kapag pumalya ito, pare-pareho tayong malalagutan ng hininga." "Huwag kang mag-alala. Hawak ko sa leeg si Teresa. At sa oras na mapirmahan ni Marissa ang confession akin na ang lupa sa Batangas, ibebenta natin yon at gagamitin ang pondo para palawakin pa ang operasyon natin sa ibang probinsya," sagot ni Gabriel bago nito hinalikan ng mariin ang kanyang kabit. Naramdaman ni Marissa ang paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi lang ito tungkol sa panloloko sa kanya. Ang klinika na itinayo niya mula sa dugo at pawis ng kanyang pamilya ay ginagamit para sa isang malaking sindikato ng paglilinis ng maruming pera. At ang asawa niya, ang kapatid niya, at ang babaeng ito ay matagal na siyang ginagawang tanga sa ilalim ng sarili niyang ilong. Huminga ng malalim si Marissa at dahan-dahang umatras. Hindi sapat ang nakita niya. Kailangan niya ng dokumento. Kailangan niya ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi sa harap ng korte. Habang naglalakad pabalik sa motor, ang tanging nasa isip ni Marissa ay ang mga pasyenteng umaasa sa klinika. Sila ang gagamitin niyang armas para pabagsakin ang mga aninong ito. Mula sa dilim ng kabilang gusali dahan-dahang, itinaas ni Marissa ang kanyang camera na may telephoto lens. Sa bawat pag-click ng shutter, naitatala ang bawat yakap, bawat tawa, at bawat mapanuring tingin ni na Gabriel at Vanessa sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Hindi lang pananakit ng damdamin ang nakikita ko sa isip ni Marissa habang hinihigpitan ang hawak sa kamera. Ito ay ebidensya ng isang krimen. Narinig niya sa kanyang earpiece ang boses ni Vanessa. Ang mga huling remittance mula sa operasyon sa Cavite ay kailangang dumaan sa charity fund ng klinika mo, Gabriel. Masyado nang mainit ang mga legal na account ko dahil sa investigasyon ng AMLC. "Walang problema," sagot ni Gabriel habang humihigop ng wine. Sa dami ng pasyenteng labas-masok sa klinika, walang makakapansin kung magdagdag tayo ng mga ghost patients sa records. Doon natin idadaan ang mga bayad mula kay Mr. T. Tunay na kumpirma ni Marissa ang lahat. Ang asawa niya ay hindi lang isang mangangalunya, isa siyang money launderer. Ang klinika na itinayo niya para sa mga mahihirap ay ginagawa pa lang labahan ng maruming pera mula sa mga illegal na sugal at droga.
At ang lahat ng ito ay nakaplano ng maigi kasama ang kanyang kapatid na si Teresa na siyang nagmamanipula ng mga libro ng klinika. Kinabukasan maagang kumilos si Marissa. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Gabriel at naghanda ng merienda para kay Teresa. Nagsuot siya ng isang malapad na knitting ang knitting, matagal na niyang ginagamit bilang mascara sa harap ng mga kriminal sa interrogation room. Dinalhan ko kayo ng tanghalian, sabi ni Marissa pagpasok niya sa klinika. Agad siyang sinalubong ni Teresa na tila hindi mapakali. Salamat ate, pero sana hindi ka na nagabala. Masyado kaming bising-bising ngayon, sabi ni Teresa habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ni Marissa. Ayos lang, alam ko namang hirap na hirap kayo ni Gabriel dito, simula nung masuspinde ako. Malumanay na sagot ni Marissa. Gusto ko lang makatulong kahit sa ganitong paraan man lang bago ako mawala. Na kunwari siyang nag-aayos ng mga gamit sa pantry habang sinusulyapan ang paligid. Nang lumabas si Gabriel para kausapin ang isang pasyente at si Teresa naman ay tinawag sa accounting, sinamantala ni Marissa ang pagkakataon. Naglakad siya patungo sa dialysis ward. Ang ward ay puno ng mga makina. Ngunit napansin ni Marissa ang isang kakaibang bagay. Ayon sa board sa nurse station, merong 45 pasyente na sumasailalim sa treatment sa oras na iyon. Ngunit nang bilangin niya ang mga taong nakahiga sa mga kamawala pang 30 ang naroon. Lumapit siya sa isang nurse na mukhang bago pa lang. Nurse, bakit ang daming bakanting kama? Akala ko ba fully booked tayo ngayong hapon? Ma'am. Iyon din po ang ipinagtataka ko. Bulong ng nurse halatang natatakot. Sabi ni Doc Gabriel, yung ibang pasyente ra ay nasa private rooms. O kaya naman ay tapos na ang session. Pero sa records po na ibinibigay sa amin ni Ma'am Teresa, palaging puno ang quota natin. Bawal din po kaming pumasok sa dulo ng hallway. Exclusive lang daw po yon para sa mga special donors. Tumango si Marissa. Ang kanyang hinala ay nakakaroon na ng hugis. Ang special donors na sinasabi nila ay marahil ang mga dummy accounts na ginagamit ni Vanessa at Gabriel. Naglakad si Marissa patungo sa dulo ng hallway kung saan matatapuan ang mga exclusive rooms. May nakapaskil na maintenance no entry, ngunit hindi ito nakapigil sa kanya. Gamit ang kanyang master key na matagal na niyang itinago bilang asawa ng may-ari, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang loob ay hindi isang kwarto para sa mga pasyente. Ito ay isang archive room na puno ng mga filing cabinets na may mga petsang hindi tugma sa normal na operasyon ng klinika. Binuksan ni Marissa ang isang folder na may label na Project T. Doon niya nakita ang isang listahan. Hindi ito listahan ng mga gamit o supply. Ito ay listahan ng mga pangalan ng tao, mga address, at mga halagang umaabot sa milyon-milyon. Sa bawat dulo ng pahina, naroon ang pamilyar na pirma ng kanyang kapatid na si Teresa bilang validator ng mga transaksyon. Naramdaman ni Marissa ang pag-init ng kanyang mga mata sa galit. Ginamit nila ang pangalan niya para sa mga dokumentong ito. Nakita niya ang sarili niyang scanned signature sa ibaba ng bawat ghost patient enrollment form. Biglang may narinig siyang mga yapak na papalapit. Mabilis niyang isinara ang cabinet at nagtago sa likod ng isang malaking Xerox machine. Siguraduhin mong wala ng bakas ang audit kahapon, Teresa. Boses yun ni Gabriel. Darating si Vanessa mamaya para kunin ang hard copy ng listahan. Huwag mong hahayaan makalapit ang asawa ko dito. Alam ko, kuya, pero kinakabahan ako. Masyadong kalmado si Ate Marissa kanina. Hindi ganon ang ugali niya kapag may problema, sagot ni Teresa. Huwag kang praning. Desperada na yon.
Ang iniisip lang niya ngayon ay kung paano hindi makulong. Basta gawin mo ang utos ko at mapupunta sa'yo ang lupa sa Batangas. Nang makalayo na ang dalawa, lumabas si Marissa mula sa pinagtataguan. Ang kanyang muka ay parang inukit sa bato. Hindi lang niya ito gagawin para sa sarili niya. Gagawin niya ito para sa bawat pasyenteng ginagamit nila at para sa danggal ng kanyang mga magulang na kinalimutan na ng kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ngunit bago siya makaalis ng ward, natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang hilera ng mga kama na nakatakpan ng puting kumot. Inangat niya ang isa sa mga kumot at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito mga pasyente. Ito ay mga kahon-kahong gamot na may label na expired at for disposal. Ngunit sa loob ng mga ito ay nakatago ang mga bundle ng tig-1,000 piso na nakabalot sa plastic. Ang klinika ay hindi lang labahan ng pera. Ito ay isang bodega ng illegal na pondo ng sindikato. Isang oras matapos ang hating gabi, ang buong kapaligiran ng De Leon Dialysis Clinic ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Patay ang karamihan sa mga ilaw, maliban sa ilang emergency lights na nagbibigay ng mahinang anag-ag sa mahabang pasilyo. Ngunit para kay Marissa, ang katahimikang ito ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito ang hudyat ng kanyang pagsisimula. Bitbit ang kanyang kagamitan at suot ang itim na hoodie, dahan-dahang gumalaw si Marissa sa mga anino. Alam niya ang bawat anggulo ng mga security camera dahil siya mismo ang nagmungkahi kung saan nilalagay ang mga ito noong itinatayo pa lang ang klinika. Gamit ang isang maliit na device na nakukuha ang signal ng mga electronic locks, mabilis niyang nabuksan ang pinto ng opisina ni Teresa. Pumasok siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Teresa ay humahalo sa amoy ng mga papel at lumang folder. Hindi nag-aksaya ng oras si Marissa. Binuksan niya ang kanyang flashlight at sinimulang ihalongkat ang bawat drawer. Wala rito, bulong niya sa sarili nang makitang puro mga legal na resibo lang ang nasa mesa. Kilala niya ang kanyang kapatid. Masyadong maingat si Teresa para iwan ang pinakamahalagang ebidensya sa isang lugar na madaling makita. Lumingon si Marissa sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang malaking painting na nakasabit sa likod ng upuan ni Teresa. Isang painting ng isang masayang pamilya sa gitna ng bukid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pamilyang ipinapakita sa sining na iyon ay kabaliktaran ng katotohanang kinakaharap niya ngayon. Dahan-dahan niyang inalis ang painting. Sa likod nito ay may isang maliit na vault na nakabaon sa pader. Hindi ito basta-basta vault. Nangangailangan ito ng fingerprint at passcode. Ngunit handa si Marissa. Inilabas niya ang isang transparent tape na merong nakuha niyang fingerprint ni Teresa mula sa basong ginamit nito kaninang hapunan at ang passcode na narinig niya sa recording sa sasakyan ni Gabriel. Click! Bumukas ang vault. Sa loob ay may isang makapal at itim na notebook, ang Double Accounting Ledger. Nang buksan ni Marissa ang notebook, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa kaliwang bahagi ng bawat pahina, nakalista ang mga tunay na pasyente. Nakita niya ang pangalan ni Nanay Rosa Mang Jose at iba pang mga matatandang halos mamatay na sa hirap para lang makapag-dialysis. Sila ang 50 pasyenteng talagang ginagamot ng klinika. Ngunit sa kanang bahagi, nandun ang listahan ng 200 ghost patients. Mga pangalang imbento lang, mga address na hindi umiiral, ngunit may katapat na halagang umaabot sa 100,000 piso kada buwan. Ang perang ito ay itinatala bilang donasyon o charity fund
Pero ang totoo ay idinidiretso ito sa mga account ni na Vanessa at Gabriel. Diyos ko, Teresa. Gabriel? Pabulong na sambit ni Marissa. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Hindi lang nila siya binihag sa isang kasinungalingan. Ginagamit nila ang paghihirap ng mga tunay na pasyente para pagtakpan ang kanilang kasakiman. Ang mga taong katulad ni Nanay Rosa ay ginagawang panakip-butas sa isang malaking krimen. Mabilis na inilabas ni Marissa ang kanyang USB drive at isinaksik sa computer ni Teresa. Sinimulan niyang i-copy ang lahat ng digital files na tumutugma sa itim na notebook. Habang nakatingin sa progress bar ng computer, bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat kaluskos ng hanging pumapasok sa bintana ay nagpapakaba sa kanya. 60%, 80%, 75%. Nang matapos ang transfer, mabilis niyang hinugot ang USB at ibinalik ang lahat sa ayos. Isinara niya ang vault, isinabit muli ang painting, at akmang lalabas na ng pinto nang biglang tumigil ang kanyang mundo. Narinig niya ang logotok ng sapatos sa labas ng pasilyo. Papalapit ang mga yapak. Ang tunog ng mga susi na nagkakakiskisan ay naging mitsa ng kanyang takot. Nakalimutan ko nga pala yung folder para sa meeting bukas. Narinig niyang boses ni Teresa mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Marissa. Walang ibang exit sa loob ng maliit na opisina. Ang tanging matataguan ay ang ilalim ng mesa o ang likod ng mahabang kurtina sa gilid ng bintana. Mabilis siyang sumisid sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilan ang bawat paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Bumukas ang ilaw. Mula sa kanyang pinagtataguan nakita ni Marissa ang anino ng kanyang kapatid na lumalakad patungo sa mesa. Rinig niya ang pagbukas ng mga drawer at ang buntong hininga ni Teresa. Nasaan na ba yun? Iritadong tanong ni Teresa sa sarili. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Marissa nang makita niyang huminto si Teresa sa harap ng painting. Tila may napansin ito. Inayos ni Teresa ang pagkakasabit ng kwadro, dahan-dahang hinahaplos ang frame nito. Pasensya ka na ate, bulong ni Teresa. Habang nakatingin sa painting, ang boses ay puno ng pait at konting pagsisisi. Hindi ko naman gustong umabot sa ganito, pero kailangan ko ring isipin ang sarili ko. Pagod na akong maging anino mo lang. Pagkatapos ay kinuha ni Teresa ang isang folder sa ibabaw ng mesa, pinatay ang ilaw at lumabas ng kwarto. Naiwang nakatayo si Marissa, sa likod ng kurtina ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang mga salitang narinig niya mula kay Teresa ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang pagkainggit ay sapat na pala para burahin ang lahat ng pinagsamahan nila. Ngunit wala na siyang oras para magluksa. Hawak na niya ang alas. Hawak na niya ang katotohanang magpapabagsak sa kanilang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng klinika. Ramdam ang bigat ng USB sa kanyang bulsa. Ngunit bago siya makalayo, isang panibagong problema ang sumalubong sa kanya. Isang tawag mula sa kanyang dating kasamahan sa Internal Affairs. Marissa, kailangan mong malaman to. Naglabas na ng warrant para sa tuluyang pag-freeze ng klinika. Meron ka na lang 48 oras bago nila pasukin ang lugar at arestuhin ang lahat kasama ka. Ang oras ay mabilis na nauubos. At sa loob ng 48 oras na iyon, kailangang makahanap si Marissa ng paraan para maisalba ang mga tunay na pasyente bago niya tuluyang pasabugin ang katotohanan. Madaling araw pa lang ay nasa labas na ng klinika si Marissa nakaupo sa loob ng kanyang kotse habang mahigpit na nakahawak sa USB drive na nakuha niya kagabi. Ito na ang susi.
Sa loob ng maliit na kagamitang ito ay ang ebidensyang maglilinis sa pangalan niya at magpapadala kina Gabriel, Vanessa at Teresa sa likod ng mga rehas. Ngunit habang tinititigan niya ang gusali ng klinika, narinig niyang muli sa kanyang isip ang boses ng kasamahan niya sa Internal Affairs. 48 oras, Marissa. Kapag isinuko mo ang USB na yang ngayon, kaagad na selyado ang buong klinika. Selyado. Ibig sabihin, wala nang makakapasok. Wala nang gamutan. Eksaktong alas 7 ng umaga, nakita ni Marissa ang pagdating ng isang luma at kalawanging jeepney sa harap ng klinika. Bumaba doon si Nanay Rosa, ang matandang pasyenteng palaging nadadala sa kanya ng suman tuwing linggo. Hirap na itong lumakad, inaalalayan ng kanyang apong lalaki na gusot ang uniforme sa eskwela. Ate Marissa, masayang bati ni Nanay Rosa nang makita siya sa parking lot. Mabuti at nandito ka. Akala ko ay totoo ang chismis na hindi ka napapapasukin dito. Pilit nang ngumiti si Marissa. Kahit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Narito lang po ako, Nanay Rosa. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Heto, medyo hinihingal. Pero alam mo namang, itong klinika nyo lang ang pag-asa ko. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Marissa. Ang balat nito ay tuyo at magaspang tanda ng pagod at sakit. Salamat sa asawa mo ha. Kung hindi dahil sa libreng serbisyo dito, matagal na siguro akong kinuha ni Lord. Wala kaming pambayad sa malalaking ospital. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay parang latigo na humahagupit sa konsensya ni Marissa. Kung ibibigay niya ang USB ngayon, maliligtas ang kanyang dangal, ngunit mamamatay si Nanay Rosa. Wala nang ibang mapupuntahan ang 50 tunay na pasyente sa loob ng susunod na 2 araw. Ang hustisyang hinahanap niya ay may kapalit na buhay ng mga taong walang kinalaman sa kasalanan ni Gabriel. Humasok si Marissa sa loob ng klinika na mabigat ang mga hakbang. Naabutan niya sina Gabriel at Teresa sa lobby. Kausap ang ilang mga donor. Ang kislap ng mga alahas ni Teresa at ang mahal na suit ni Gabriel ay tila isang insulto sa kahirapan ng mga pasyenteng nag-aabang sa labas. Marissa, diyan ka pala, tawag ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala para sa mga taong nakikinig. Kausap ko lang ang board. Kailangan na nating desisyunan ang tungkol sa sitwasyon mo. Hindi nakasagot si Marissa. Tinitigan niya si Teresa na mabilis na nag-iwas ng tingin. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Hindi ito nag-atubili. Sa harap ng ilang staff at pasyenteng naghihintay, inilabas ng matanda ang isang folder at padabog na ibinagsak ito sa counter sa harap ni Marissa. Heto na ang affidavit, Marissa. Pirmahan mo na ito ngayon din, mariing utos ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Huwag mo nang antayin na kaladkarin ka ng mga pulis dito sa harap ng mga pasyente. Isipin mo ang hiya na idudulot mo sa amin. Madahan-dahan lang, pakitang taong saway ni Gabriel, pero nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang ina, naghihintay. Hindi Gabriel masyado na siya naging pabigat, sigaw ni Doña Carmen habang nakaturo kay Marissa. Marissa, tignan mo ang mga taong ito, itinuro niya ang mga pasyente. Kapag hindi mo inamin na ikaw ang nagnakaw ng pera, isasara nila ang klinika. Mamamatay sila dahil sa kasakiman mo. Pirmahan mo na ito para manatiling bukas ang klinika ng anak ko. Naramdaman ni Marissa ang lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Ang mga nurse, ang mga utility worker, at lalo na ang mga pasyenteng katulad ni Nanay Rosa. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga may sakit. Akala nila siya ang kontrabida. Akala nila ang pirma niya ang magliligtas sa kanila. Ito ang no-win choice. Kung lalaban siya ngayon at ilalabas ang USB, isasara ang klinika at mamamatay ang mga pasyente.
Siya ang sisisihin sa lahat. Kung pipirma siya sa affidavit, amin siya sa krimeng hindi niya ginawa, mawawalan siya ng lisensya makukulong at hahayaan niyang magpatuloy ang sindikato ni na Gabriel at Vanessa, gamit ang lupang pinaghirapan ng mga magulang niya. Hinawakan ni Marissa ang bullpen, nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Gabriel na may bahid ng tagumpay sa mga mata. Tumingin siya kay Teresa na tila nananalangin na pumirma na siya para matapos na ang lahat. Pirmahan mo na, Marissa. Udyok ni Gabriel ang boses ay bumulong malapit sa kanyang tenga. Gawin mo ito para kay Nanay Rosa, para sa mga pasyente. Dahan-dahang idinikit ni Marissa ang dulo ng bullpen sa papel. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Alam niyang hinihintay ng lahat ang kanyang pagsuko. Ngunit sa likod ng kanyang isip, mabilis na tumatakbo ang kanyang pagiging investigador. 48 oras. Kailangan niya ng 48 oras para gumawa ng paraan na hindi kayang isipin ng kanyang asawa. Biglang binitawan ni Marissa ang bullpen at tumingin ng diretso kay Doña Carmen at Gabriel. Kailangan ko ng 2 araw, sabi ni Marissa. Ang boses ay malamig at matatag. 48 oras. Pagkatapos niyon, gagawin ko ang dapat kong gawin. Pero sa ngayon, wag niyo akong pilitin. Dahil kung pipilitin niyo ako ngayon, baka may masabi akong hindi niyo magustuhan sa harap ng mga reporter na nasa labas. Natigilan sina Gabriel at Doña Carmen. Hindi nila inaasahan ang biglang pagbawi ng lakas ni Marissa. Sige mariing sagot ni Gabriel, pilit na itinatago ang kaba. 2 araw. Pero pagkatapos niyon, wala nang atrasan. Lumakad palabas si Marissa, hindi tinitignan ng sinuman. Alam niyang sa loob ng 48 oras na yon, kailangan niyang gawin ang imposible. Iligtas ang 50 buhay habang inihahanda ang bitay para sa mga taong traidor sa kanyang buhay. Nagtatago ang buwan sa likod ng makakapal na ulap, tila ayaw saksihan ang kadilimang gumabalot sa tahanan ng mga De Leon. Sa loob ng kanilang kwarto, nakaupo si Marissa sa dulo ng kama, nakatitig sa kawalan, habang naririnig ang bawat yabag ni Gabriel sa labas ng pinto. Ang bawat segundong lumilipas ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel na may dalang baso ng wine. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Isang anyo na tila ba tapos na ang laban at siya ang itinanghal na panalo. Mabuti naman at natahuan ka na, Marissa, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang humihigop ng alak. Ang 48 oras na hiningi mo, para ba yan sa paghahanda ng iyong mga gamit bago ka sumuko? O baka naman sinusubukan mo lang patagalin ang hindi maiiwasan? Dahan-dahang iniangat ni Marissa ang kanyang tingin. Pinilit niyang magmukhang pagod, wasak at wala ng lakas. Huminga siya ng malalim at pumatak ang isang luhang sadyang pinalabas niya para sa huling pagkakataon ng kanyang pag-arte. Pagod na ako, Gabriel. Bulong ni Marissa, ang boses ay nanginginig. 20 taon kitang minahal. Ipinigay ko ang lahat, pati ang lupa ni tatay sa Batangas. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Lumapit si Gabriel. At lumuhod sa harap, niya hinawakan ang kanyang mga kamay na tila ba siya pa rin ang mapagmahal na asawa. Kaya nga tinutulungan kita, mahal. Pirmahan mo na ang affidavit. Aminin mo na nagkaroon ka ng problema sa pera dahil sa pagsusugal o anuman, at ako na ang bahala sa lahat. Hindi ka magtatagal sa loob. Paglabas mo, nandito pa rin ako. Tayo pa rin. Paano ang lupa? Tanong ni Marissa. Pilit na ipinapakita ang kasakiman na inaasahan ni Gabriel. Yun na lang ang natitira sa akin.
Kapag umamin ako, mawawala ang lahat. Gusto ko manatili ang lupa sa pamilya. Ibigay mo kay Teresa. Kahit papaano, alam kong hindi mawawala sa amin ang alaala ni na tatay. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Gabriel. Ito ang huling piraso ng puzzle na hinihintay niya. Sige, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko kay Teresa ang titulo. Basta pirmahan mo ang pag-amin sa Lunes ng umaga. Salamat, sabi ni Marissa, bago yumuko at nagkunwaring humahagulgol sa dibdib ni Gabriel. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ang galit ay lalong nag-alab. Ang pagsukong ito ay ang mitsa na magpapabagsak sa kanila. Paglabas ni Gabriel ng kwarto, mabilis itong tumawag kay Teresa. Nakuha na natin siya. Bibigay na siya sa Lunes. At ang lupa ibibigay ko sa iyo gaya ng usapan. Ihanda mo na ang selebrasyon kasama si Vanessa. Narinig ni Marissa ang lahat sa pamamagitan ng maliit na transmitter na nananatili pa rin sa bulsa ni Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nagdiriwang ang mga traidor, nagsimula na siyang kumilos. Kinuha ni Marissa ang kanyang lihim na telepono. Alam niyang hindi siya pwedeng tumawag sa presinto dahil marami pang galamay si Vanessa doon. Tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang itinago para sa mga ganitong emergency ang dating mayor ng Quezon City na ngayon ay nanunungkulan sa Department of Health, isang taong minsan niyang tinulungan nang iligtas niya ang anak nito mula sa isang kidnapping. Sir, ito po si Captain Marissa De Leon. Kailangan ko po ng tulong niyo, seryosong sabi ni Marissa. Hindi para sa akin, kundi para sa 50 pasyente na buhay ang nakataya. Mayroon akong 48 oras para ilikas sila bago selyuhan ng klinika dahil sa isang malaking krimen. Anong may tutulong ko, Captain? Tanong ng boses sa kabilang linya, bakas ang respeto sa tinig nito. Kailangan ko ng mga ambulansya at mga kama sa mga pampublikong ospital na may dialysis units. Kailangan silang mailipat ng palihim sa linggo ng madaling araw. At kailangan ko ng protection para sa mga pasyente laban sa anumang harassment mula sa pamanuan ng De Leon Clinic. Ibibigay ko ang kailangan mo, Marissa. Magpadala ka ng listahan ng mga pasyente. Ako na ang bahala sa koordinasyon. Pagkatapos ng tawag, tila nabunutan ng tinik si Marissa. Ngunit alam niyang simula pa lang ito. Kailangan niyang harapin ang kanyang biyenan na si Doña Carmen sa huling pagkakataon para tuluyang mawala ang duda ng pamilya. Bumaba si Marissa sa kusina kung saan nandoon ang matanda tila nag-aabang sa kanyang desisyon. O ano, nakapag-isip ka na ba o kailangan mo pa ng isang timbang na luha? Pangungutya ni Doña Carmen. Lumapit si Marissa at humalik sa kamay ng matanda, isang pagmamano na puno ng kaplastikan pero kailangang gawin. Pasensya na po, Ma. Gagawin ko na po ang gusto niyo. Sana po ay mapatawad niyo ako sa gulo na dinala ko sa pamilya niyo. Mabuti naman. At naintindihan mo ang pwesto mo sa pamilyang ito. Mayabang na sagot ng matanda. Sa Lunes, matatapos na ang lahat ng dumi na idinikit mo sa pangalan namin. Opo, Ma. Matatapos na ang lahat sa Lunes, sagot ni Marissa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. Pabalik sa kanyang kwarto, binuksan ni Marissa ang kanyang laptop at tinitigan ang file na may label na The Final Strike. Nandun ang lahat, ang video ni Gabriel at Vanessa, ang double accounting ni Teresa, at ang mga ghost patients. 48 oras. Ang orasan ay nagsimulang tumakbo. Sa mata ng lahat, si Marissa ay isang talunang babaeng isinusuko ang kanyang dangal. Ngunit sa dilim ng gabi, ang cops chief ay naghahanda na para sa pinakamalaking arrest sa kanyang buong karera. Matatapos na nga ang lahat, Gabriel. Bulong ni Marissa sa sarili
habang nakatingin sa kanyang badge na nakatago sa ilalim ng unan. Pero hindi ako ang babagsak. 48 oras. Para sa ibang tao, ito ay 2 araw lamang ng pahinga. Pero para kay Marissa, ito ang pinakamahalagang operasyon ng kanyang buhay. Bawat minuto ay may katumbas na buhay ng tao. 3:00 ng madaling araw, habang mahimbing ang tulog ng buong kabahayan ni na Gabriel, dahan-dahang lumabas si Marissa. Nagtungo siya sa isang maliit at lumang simbahan sa labas ng lungsod. Doon sa ilalim ng malamig na anino ng altar, naghihintay ang dating mayor na si Secretary Arturo. Marissa, narito na ang mga dokumento. Bulong ni Arturo habang iniaabot ang isang folder. Inihanda na namin ang 3 pampublikong ospital. Mayroon silang sapat na makina para sa 50 pasyente mo. Pero kailangang mailipat sila bago sumapit ang bukas ng gabi. Kapag sumikat ang araw sa Lunes, wala na kaming magagawa kapag pumasok ang Internal Affairs. Salamat, sir. Handa na ang mga pasyente, sagot ni Marissa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas sa kabila ng puyat. Ito ang mga huling ebidensya ng ghost patients at ang listahan ng mga tunay na nangangailangan ng tulong. Pakisigurado po na hindi malalaman ng pamunuan ng De Leon Clinic ang tungkol sa paglilipat na ito. Huwag kang mag-alala. Ang mga ambulansya ay darating ng walang sirena. Gagamitin namin ang dahilan na mayroong emergency maintenance ang water system sa area nyo, kaya kailangang ilipat ang mga pasyente para sa kanilang kaligtasan. Pagalis sa simbahan, hindi agad umuwi si Marissa. Nagtungo siya sa maliit na barangay kung saan nakatira ang karamihan sa kanyang mga tunay na pasyente. Isa-isa niya silang pinuntahan. Sa bahay ni Nanay Rosa, dinatnan niya itong nag-aayos ng mga gamot. Nanay Rosa, makinig po kayo sa akin, mahinang sabi ni Marissa habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. May mangyayaring paglilipat bukas ng gabi. Huwag po kayong matatakot. May mga ambulansyang susundo sa inyo. Dadalhin kayo sa isang mas ligtas na ospital. Ako ang may ayos nito, nanay. Tiwala lang po. Bakit, Ate Marissa? May mangyayari ba sa klinika? Si Dr. Gabriel ba ay... Tanong ng matanda, bakas ang kaba. Basta tandaan niyo po, nanay. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Ito po ang numero ko. Itago niyo ito. Huwag niyo pong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Teresa o kay Gabriel, paalala ni Marissa. Habang abala si Marissa sa kanyang lihim na operasyon ng tahanan ng mga De Leon, ay abala naman sa paghahanda para sa isang malaking pagtitipon. Ipinagdiriwang ang kaarawan ni Doña Carmen isang selebrasyon na sadyang ginawang magarbo ni Gabriel para ipakita sa lahat na matatag ang pamilya sa kabila ng iskandalo. Pag-uwi ni Marissa, naabutan niya si Teresa na nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Nakasuot ang kapatid ng isang bagong bestida at ang mamahaling rose gold na rilo. Ate, saan ka galing kanina? Kapahinahanap ni Kuya Gabriel. Kailangan mo nang mag-ayos para sa party ni Mama mamaya, sabi ni Teresa. Pilit na nagpapakita ng sigla. Naglakad-lakad lang ako, Teresa. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin bago ang Lunes. Simpleng sagot ni Marissa. Mabuti naman. Alam mo, ate, natutuwa ako na nagkaayos na kayo ni Kuya. At yung tungkol sa lupa, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman yon gagamitin para sa sarili ko. Itatabi ko lang yon para sa atin, sabi ni Teresa, pero hindi makatingin ng diretso sa kanya. Salamat, Teresa. Alam ko namang palagi mong iniisip ang ikabubuti natin, sagot ni Marissa. Ang boses ay puno ng ironya na hindi napansin ng kapatid. Nagsimula ang party ng gabing iyon. Dumating ang mga sikat na personalidad, mga politiko at syempre si Vanessa. Nakasuot si Vanessa ng isang pulang gown na tila ba siya ang reyna ng gabi.
Sa harap ng maraming tao, nagkunwari si Marisa na masayang asawa. Nakipagkamay siya, nakipaghitian, at hinayaan niyang akbayan siya ni Gabriel sa harap ng mga kamera. Tingnan niyo ang asawa ko, pagmamalaki ni Gabriel sa mga bisita. Sa kabila ng mga pagsubok na rito, pa rin siya, isang matatag na babae. Habang nagtatalumpati si Gabriel, palihim na tiningnan ni Marisa ang kanyang rilo. 8:00 ng gabi. Sa mga oras na ito, ang unang batch ng mga ambulansya ay nagsisimula ng dumating sa likod ng klinika sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Arturo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Teresa kay Marisa. Ang mukha ay biglang namutla. 8. Bakit may tumawag sa akin mula sa klinika? Sabi ng guard, may mga ambulansya raw sa likod at may mga taong nagpapakilala mula sa DOH, bulong ni Teresa. Alam mo ba ang tungkol dito? Sabi nila. Utos daw ni Dr. Gabriel, pero wala namang nababanggit sa akin si Kuya. Naramdaman ni Marisa ang pagtigil ng mundo. Isang maling galaw lang at mabubuko ang lahat. Tumingin siya kay Teresa at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Teresa, baka iyan na yung maintenance na sinasabi ni Gabriel kanina. Huwag mo nang abalahin si kuya mo. Tignan mo, masaya siya sa mga bisita. Hayaan mo na ang mga guard na mag-asikaso niyan. Baka masira pa ang party ni Mama kapag gumawa tayo ng eksena. Kalmadong sabi ni Marisa. Nag-alangan si Teresa. Pero ate, bakit dinala nila si Nanay Rosa? Nakita raw ng guard na isinakay sa ambulansya si Nanay Rosa. Nanlamig si Marisa. Ang kaba ay unt-unting lumalamon sa kanyang dibdib. Kailangan niyang gawan ng paraan para hindi makatawag si Teresa sa klinika o kaya ay makalapit kay Gabriel. Baka sumama ang pakiramdam ni Nanay Rosa kaya dinala sa mas malaking ospital. Alam mo naman ang matandang yon mabilis hingalin, pagdadahilan ni Marisa habang iniisip ang susunod na hakbang. Halika muna sa kusina, tulungan mo akong ihanda ang cake ni Mama. Hayaan mo muna ang trabaho. Sumunod si Teresa, pero bago pumasok sa kusina. Nakita ni Marisa na patuloy na tinitingnan ni Teresa ang kanyang cellphone. Isang click lang at tatawagan na nito ang head nurse. Nanginginig ang daliri ni Teresa sa itaas ng screen ng kanyang telepon. Isang pindot na lang at tatawagan na nito ang head nurse sa klinika. Isang tawag na sisira sa buong plano ni Marisa at maglalagay sa panganib sa 50 pasyenteng kasalukuyang inililikas. Teresa, sandali. Tawag ni Marisa ang kanyang boses ay sadyang ginawa niyang mabasag at puno ng desperasyon. Wag muna ngayon. May kailangan akong ibigay sa'yo. Natigilan si Teresa. Ano yon ate? Importante to, kailangang malaman ni Kuya Gabriel kung bakit may mga ambulansya sa likod ng... Ito, putol ni Marisa habang mabilis na kinukuha ang isang kulay kape na envelope mula sa loob ng kanyang bag. Ang titulo ng lupa sa Batangas. Ang lupang pinag-awayan niyo ni Gabriel. Biglang naglaho ang pagkabahala sa mukha ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila napako sa envelope na hawak ng kanyang kapatid. Dahan-dahan nang ibinaba ang kanyang telepono sa ibabaw ng kitchen counter. Ang titulo, akala ko ba sa Lunes mo pa ibibigay pagkatapos mong pumirma sa affidavit? Utal na tanong ni Teresa habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa envelope. Alam kong wala na akong kawala, Teresa, sabi ni Marisa. Pilit na pinipigilan ang sarili na masuka sa sariling mga salita. Ilang oras na lang at mawawalan na ako ng kalayaan. Ayaw kong maging mitsa pa ito ng awayan niyo ni Gabriel. Gusto kong ikaw ang humawak nito. Ikaw ang dugo ko. Mas kampante ako kung sa'yo mapupunta ang huling alaala ni tatay bago ako pumasok sa kulungan. Kinuha ni Teresa ang envelope at mabilis na binuksan. Nang makita ang original na dokumento na may selyo at pirma isang kakaibang niti ang sumilay sa kanyang mga labi,
isang niting puno ng kasakiman na tuluyang pumunit sa puso ni Marissa. Nakalimutan na ni Teresa ang tungkol sa mga ambulansya. Nakalimutan na niya ang tungkol sa head nurse. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang papel na hawak niya. Salamat, ate! Salamat! Bulong ni Teresa habang niyayakap ang envelope sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito hahayaang makuha ni Gabriel ng basta-basta. Itatago ko ito. Sige na, itago mo na yan sa kwarto mo. At huwag mo munang sasabihin kay Gabriel, baka magtampo siya na sayo ko agad ibinigay. Paalala ni Marissa. Tumango si Teresa at nagmamadaling umakyat sa itaas tila isang batang nakakuha ng premyo. Naiwan si Marissa sa kusina, nakahawak sa gilid ng lababo para hindi matumba. Ang pagbibigay ng titulo ay ang pinakamahirap na sakripisyong ginawa niya, pero ito ang tanging paraan para mabulag si Teresa sa katotohanan. Ang lupa sa Batangas ang nagsilbing moinyu para sa huling yugto ng kanyang plano. Makalipas ang ilang sandali narinig ni Marissa ang boses ni Teresa mula sa itaas palihim na may kausap sa telepono. Gabriel akin na ang titulo ibinigay na sa akin ni Ate Marissa. Oh, hawak ko na. Huwag mo nang alalahanin ang mga ambulansya sa klinika, sabi ni ate. Maintenance lang daw yon. Mag-celebrate na tayo. Napapikit si Marissa. Ang kanyang sariling kapatid na binihisan at pinakain niya ay nagdiriwang na sa kanyang nalalapit na pagkakulong. Wala na siyang nararamdamang awa. Ang tanging naroon ay ang lamig ng katarungang malapit ng sumabog. 4:00 ng madaling araw, habang ang lahat sa loob ng mansyon ay himbing na sa tulog dahil sa dami ng nainom na alak sa party, dahan-dahang gumangon si Marissa. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng bahay nang walang ingay. Nagtungo siya sa likod na bahagi ng klinika. Sinalubong siya ni Secretary Arturo sa dilim. Tapos na, Marissa. Ang 50 pasyente ay ligtas na nailipat sa mga pampublikong ospital. Wala nang natira sa loob, kundi ang mga gamit at ang mga ebidensyang kailangan ng internal affairs. Huminga ng malalim si Marissa habang nakatingin sa madilim na gusali ng De Leon Dialysis Clinic. Salamat, sir. Ngayon handa na ang entablado. Sigurado ka ba rito, Marissa? Sa oras na sumikat ang araw wala nang balikan ito? Tanong ni Arturo. Opo, ang araw na ito ang magiging katapusan ng kanilang kasinungalingan, sagot ni Marissa habang tinititigan ang kanyang relo. 5 oras na lang bago ang nakatatdang press conference ni Gabriel kung saan inaasahan nilang aamin siya sa harap ng media. Ang hindi nila alam sa oras na iyon, ang mga tunay na biktima ay ligtas na at ang mga ghost patients na lang ang matitira para sumalubong sa mga pulis. Bumalik si Marissa sa bahay at naupo sa harap ng kanyang computer. Sinimulan niyang i-upload ang huling batch ng mga video at audio recordings sa isang secure server na direktang konektado sa opisina ng Ombudsman at sa pinakamalaking news network sa bansa. Gising na, Gabriel. Gising na, Teresa. Bulong ni Marissa, habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Oras na para pagbayaran ang bawat luhang pinaluhan niyo sa akin. Sumikat ang araw sa huling Lunes ng aking pagtitiis. Ang bawat sinag ng liwanag na tumatagos sa bintana ng aming kwarto ay tila isang babala para sa mga taong natutulog pa sa loob ng kanilang mga kasinungalingan. Sa gitna ng silid nakatayo si Gabriel sa harap ng salamin abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling suit. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kislap ng tagumpay. Para sa kanya, ang araw na ito ang magiging rurok ng kanyang pagkatao, ang araw kung kailan tuluyan niyang maililigtas ang kanyang klinika at ang kanyang pangalan
sa pamamagitan ng pagsira sa asawang matagal na niyang ginagawang tuntungan. Ang ganda ng gising ko, Marissa, nakangiting, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Handa na ang lahat. Naroon na ang mga reporter sa lobby ng klinika. Naroon na rin ang ilang kinatawan ng Internal Affairs. Isang pirma mo lang, isang maikling pahayag, at matatapos na ang lahat ng paghihirap natin. Mababalik na ang lahat sa normal. Sa normal? Mahinang tanong ni Marissa habang nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. At ang kanyang mukha ay sadyang pinutla niya gamit ang konting makeup. Ibig mo bang sabihin magiging malaya na tayo? Higit pa sa malaya, mahal. Magiging mas malakas tayo, sagot ni Gabriel habang lumalapit sa kanya at humahalik sa kanyang noo, isang halik na naramdaman ni Marissa na kasing lamig ng isang bangkay. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang sasakyan sa labas. Sabay na tayong pupunta sa klinika. Pagbaba nila sa sala, naabutan nila si Teresa na tila hindi mapakali. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang bag kung saan alam ni Marissa na nakatago ang titulo ng lupa sa Batangas. Sa tabi ni Teresa ay nakatayo si Vanessa na tila babahagi na rin ng pamilya. Suot ni Vanessa ang isang kulay abo na business suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring tingin. Ready na ba ang star of the show? Pangungutya ni Vanessa habang nakatingin kay Marissa. Siguraduhin mo lang na hindi ka makakamali ng sasabihin sa harap ng mga kamera, Marissa. Isang maling salita at baka pati ang mga pasyente mo ay mawalan ng matutuluyan. Hindi sumagot si Marissa. Nanatili siyang nakayuko, bitbit ang isang maliit na envelope na naglalaman ng confession na gusto nilang marinig. Pagdating sa klinika, sinalubong sila ng mga kislap ng flash ng kamera. Ang lobby na dati ay puno ng mga tunay na pasyente ay sadyang nilinis ni na Gabriel. May mga nakahandang upuan para sa media at isang podium na may mga microphone. Ramdam ni Marissa ang tensyon sa paligid. Ang mga staff ng klinika ay nakamasid, ang ilan ay may lungkot sa mata, ang ilan naman ay may halong pandidiri sa kanilang nakikita. Hindi alam ni Gabriel. Ngunit bago sila pumasok sa lobby, sumulyap si Marissa sa dulo ng pasilyo. Ang ward kung saan dapat naroon si Nanay Rosa at ang 50 pasyente ay madilim at tahimik. Wala na ang mga tao. Wala na ang mga may sakit. Ngunit dahil sa abala si Gabriel sa pakikipagnitian sa mga reporter, hindi niya napansin ang kawalan ng tunog ng mga makina at ang amoy ng dialysis fluids na dati ay laging naroon. Sandali lang, Gabriel, sabi ni Vanessa, habang hinihila si Gabriel sa tabi. Bakit para masyadong tahimik sa ward? Nasaan ang mga nurse? Huwag mo nang alalahanin yon, kampanting sagot ni Gabriel. Sinabihan ko ang head nurse na i-delay muna ang mga sessions ngayong umaga para hindi maingay habang nagpa-presscon. Mas mahalaga ang sasabihin ni Marissa. Pumwesto na si Gabriel sa harap ng podium. Ang kislap ng kanyang mga mata ay tila ba siya ay isang bayaning nadliligtas sa kanyang pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng otoridad at pakitang taong lungkot. Narito tayo ngayon para sa isang mahirap na sandali sa aming pamilya. Bilang isang doktor, ang tangking hangad ko ay ang kalusugan ng aking mga pasyente. Ngunit masakit man aminin, may mga pagkakamali tayong nagagawa sa ating pansariling buhay na kailangang ituwid. Ang aking asawa, si Captain Marissa De Leon, ay narito na yon para magbigay ng kanyang opisyal na pahayag tungkol sa mga isyong kinakaharap ng aming institusyon. Lumingon si Gabriel kay Marissa at binigyan ito ng isang senyales. Isang senyas ng kamatayan
para sa dangal ni Marissa. Dahan-dahang tumayo si Marissa mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya patungo sa podium ay tila ba naririnig ng buong mundo. Tumingin siya kay Teresa na nakanghiting nakatingin sa kanya isang ngiting nagsasabing, "Salamat sa lupa, ate." Tumingin siya kay Vanessa na may kumpiyansang nakataas ang kilay. At tumingin siya kay Doña Carmen na may halong pandidiri at tagumpay sa kanyang mga mata. Tumayo si Marissa sa harap ng mga microphone. Inilabas niya ang papel mula sa envelope. Ngunit sa halip na basahin ang confession, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa pinakamalaking lens ng camera. Bago ko basahin ang pahayag na ito, Simula ni Marissa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig matatag at punong-puno ng autoridad. Gusto ko munang tanungin ang aking asawa, si Dr. Gabriel de Leon. Gabriel, nasaan ang 50 pasyente na dapat ay nagpapadialysis sa loob ng ward na ito sa oras na ito? Natigilan si Gabriel. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Marissa, ano bang sinasabi mo? Basahin mo na ang papel. Nasaan sila, Gabriel? Pag-uulit ni Marissa, lalong lumakas ang kanyang boses. Dahil ang klinika na ito ay hindi na isang lugar ng gamutan. Ito ay naging isang bodega ng maruming pera. At ang mga pasyenteng ginagamit nyo bilang panakip butas ay wala na rito. Ligtas na sila mula sa inyong mga kamay. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga reporter. Ang kamera ay mabilis na lumipat mula kay Marissa patungo kay Gabriel na nagsisimula ng pagpawisan ng malamig. Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Doña Carmen habang tumatayo. Marissa, itigil mo ang kabaliwang ito. Hindi ito kabaliwan, ma. Sagot ni Marissa habang binubuksan ang isa pang envelope na itinatago niya sa ilalim ng podium. Ito ang katotohanan. Biglang dumukas ang malaking screen sa likod ng podium. Ang screen na dapat ay magpapakita ng mga charity programs ng klinika. Ngunit ang lumitaw ay ang video ni na Gabriel at Vanessa sa penthouse, ang mga recordings ng usapan nila tungkol sa ghost patients, at ang ebidensya ng double accounting ni Teresa. Ang lobby ay binalot ng gulat at kaguluhan. Nagsimulang mag-shout ng mga katanungan ang mga reporter. Gabriel de Leon, Vanessa Santos, Teresa de Leon, sigaw ni Marissa ang kanyang boses, ay tila isang hatol mula sa langit. Ang inyong oras ay tapos na. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng lobby ay bumukas ng malakas. Hindi mga pasyente ang pumasok, kundi isang grupo ng mga armadong pulis at mga kinatawan mula sa NBI at Ombudsman sa pamumuno ng dating mayor na si Arturo. Marissa, anong ginawa mo? Galing na sigaw ni Gabriel, habang sinusubukang lumapit sa podium pero hinarang siya ng mga pulis. Ginagawa ko ang tungkulin ko, Gabriel, sabi ni Marissa, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang jacket. Sa ilalim nito, hindi isang ordinaryong damit ang suot niya. Nakasuot siya ng kanyang buong kapangyarihang cops uniform kompleto, ang mga medalya at ang kanyang badge na kuminang sa ilalim ng mga ilaw ng lobby. I am Captain Marissa de Leon. Deklarasyon niya sa harap ng buong bansa. And you are all under arrest. Ang bawat kislap ng flash ng camera sa loob ng lobby ay tila mga kidlat na tumatama sa nanliliit na pagkatao ni Gabriel. Ang kanina'y mayabang at mapagmalaking doktor ay tila isang basang sisil na nanginginig sa gitna ng entabladong. Siya mismo ang nagtayo. Sa malaking screen sa likod ni Marissa, patuloy ang pag-ikot ng mga dokumento. Ang mga pekeng pirma, ang mga larawan ni Gabriel at Vanessa na nagpapalitan ng mga bundle ng pera at ang boses ni Teresa na malinaw na ipinapaliwanag kung paano nila nilulustay ang pondo ng klinika. Hindi totoo yan. Pineke ang mga ebidensyang yan.
Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Lumingon siya sa mga reporter na ngayon ay hindi na nagtatanong ng may respeto, kundi may halong pandidire. Ang asawa ko, ang asawa ko ay may sakit sa isip. Nakasuspinde siya kaya gumagawa siya ng kwento para sirain ako. Sakit sa isip, Gabriel. Malamig na sagot ni Marissa habang dahan-dahang bumababa mula sa podium. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Ang tanging sakit dito ay ang kasakiman ninyo. Akala nyo ba ay ganoon ako kadaling lokohin? Akala nyo ba ay sapat na ang luha at hiya para talikuran ko ang tungkulin ko bilang isang pulis? Mabilis na lumapit si Vanessa kay Gabriel. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera. Gabriel, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga contact natin sa City Hall. Bulong nito, pero huli na ang lahat. Hinarang sila ng mga tauhan ng NBI. Si Secretary Arturo ay lumakad pasulong bitbit ang isang makapal na warrant of arrest. Dr. Gabriel De Leon, Vanessa Santos at Teresa De Leon. Inisyu ang warrant na ito para sa mga kasong large-scale money laundering, estafa at falsification of public documents. Wala na kayong matatawagan. Ang lahat ng inyong accounts ay naka-freeze na simula pa kaninang madaling araw. Ate Marissa, parang awa mo na. Biglang sigaw ni Teresa habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng isang babaeng pulis. Napilitan lang ako si Kuya Gabriel ang nag-utos sa akin. Sabi niya, para sa atin to, para sa lupa ni na tatay. Tinitigan ni Marissa ang kanyang kapatid. Ang sakit na naramdaman niya noong unang malaman ang pagtataksil nito ay napalitan na ng isang malalim na pagkaawa, hindi dahil sa kalagayan ni Teresa, kundi dahil sa dumi ng kaluluwa nito. Ang lupa ni na tatay, tanong ni Marissa habang lumalapit kay Teresa. Inilabas niya ang envelope na kinuha ni Teresa kagabi mula sa bag nito. Teresa, pinenta mo ang dangal natin para sa isang pirasong papel. Pero alam mo ba kung ano ang ibinigay ko sa'yo? Iyon ay isang sertipikadong kopya lamang. Ang orihinal na titulo ay matagal ko nang ibinigay sa isang trust fund para sa mga anak ng mga nasawing pulis. Hindi mo na mahahawakan ang lupang iyon dahil kailanman. Hindi mo nirespeto ang dugo ng mga magulang natin. Napasigaw sa galit si Teresa, isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ang pangarap niyang yaman at kapangyarihan ay naglaho sa loob lamang ng isang segundo. Samantala, si Doña Carmen ay tila isang estatwa na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay puno ng matinding hiya. Nang subukan niyang lumapit kay Marissa para magmakaawa, hindi siya pinansin ng kanyang manugang. Magusto niyo ng hiya, sabi ni Marissa habang nakatingin sa kanyang biyenan. Heto ang hiling niyo. Ang buong bansa ay nanonood na yon. Ang pangalang De Leon na pilit niyong itinatangi ay magiging kasing kahulugan na ng korupsyon at pantataksil. Yan ang regalong ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Humarap si Marissa kay Gabriel na ngayon ay nakaposas na. Ang kislap ng mga metal na posas sa pulso ng kanyang asawa ang naging huling tuldok sa kanilang 20 taong pagsasama. Bakit Marissa? Bakit binawa? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng suklam. Binigay ko sa iyo ang lahat. Naging kagalang-galang kang asawa ng isang doktor. Hindi ka Dr. Gabriel, isa kang Linda, sagot ni Marissa. Ang kanyang mukha ay hindi napapakita ng anumang emosyon. Ang isang tunay na doktor ay nadliligtas ng buhay. Pero ikaw, ginamit mo ang mga may sakit para magpayaman. At ang kagalang-galang na asawa na sinasabi mo, patay na siya. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sinubukan mong ibaon sa hukay, pero nakalimutan mong siya ay isang sundalo ng batas.
Dahan-dahang hinawakan ni Marissa ang kanyang wedding ring na muli niyang isinuot para sa huling eksenang ito. Hinubad niya ito sa harap ng lahat sa harap ng mga kamera at inilagay sa palad ni Gabriel habang dinadala ito palayo ng mga pulis. Tapos na tayo, Gabriel. Ang kasal natin ay naging isang krimen at ngayon sisingilin ka na ng hustisya. Huling sabi ni Marissa. Habang hinihila ang mga salarin, palabas ng lobby, nagsimulang mag-ingay ang mga reporter, pilit na kumukuha ng pahayag mula kay Marissa. Ngunit tinalikuran niya ang lahat. Naglakad siya patungo sa madilim at tahimik na dialysis ward. Pumasok siya sa loob. Ang ward na dati ay puno ng kasinungalingan ay ngayon ay malinis na. Umupo si Marissa sa isang bakanteng upuan doon sa pwesto kung saan madalas nakaupo si Nanay Rosa. Doon niya naramdaman ang biglang pagbagsak ng lahat ng pagod. Doon sa gitna ng katahimikan ng klinika, muling pumatak ang kanyang luha. Hindi dahil sa panghihinayang sa mga taong nawala, kundi dahil sa wakas malaya na siya. Maya-maya patumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Nanay Rosa. Ate Marissa, maayos po kami rito sa bagong ospital. Sabi ng mga nurse, libre raw po ang gamutan namin habang buhay dahil sa inyo. Salamat po. Kayo ang tunay na anghel namin. Napaniti si Marissa sa gitna ng kanyang mga luha. Ang 50 buhay na nailigtas niya ay sapat na kabayaran para sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Tumayo si Marissa, inayos ang kanyang police uniform at isinuot ang kanyang sombrero. Lumakad siya palabas ng klinika ng Taasno. Sa labas, sumisikat na ang araw sa Quezon City at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marissa na ang hangin ay malinis. Ang De Leon Dialysis Clinic ay selyado na. Ang mga anino ay nakakulong na. At si Captain Marissa De Leon ay handa na para sa isang bagong simula. Isang buhay na wala ng lihim, wala ng taksil, at puno ng tunay na danggal.